Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Joel, magandang umaga. Weng, magandang umaga sa inyo. Sa Good ating morning, lahat, sir. magandang umaga rin. Initially, Sen, ang gusto ko namin itanong sa inyo, anong naging reaction po ninyo doon sa naging announcement po ni Presidente, kaugnay po ng excise tax at LPG at kerosene lamang po ang tinanggalan? Tama. Narinig ko yung komentaryo ni Weng kanina. No? Ang LPG nga, hindi naman araw-araw, hindi linggo-linggo, minsan buwanan. At ang epekto talagang matindi, yung gasolina, lalo na yung crudo. Opo. Yung ibang bansa tulad ng Taiwan, since noong nag-break out yung Iran war, ang increase lang nila nasa mga 2 NTs and 50 cents. 250. Okay. Bakit? Ang ginawa ng gobyerno, sa halip na yung mga commuters o yung transport sector ang pumasan, sinubsidize ng government yung spike ng world crude oil prices, sila nag-absorb. So I think we should also learn from lessons from other countries. Sa atin, parang nahirati tayo sa ayuda. Kung i-analyze natin yung context muna, ang nabibigyan ng ayuda, hindi naman ito yung apektado ng gasolina. Ito yung matagal na nakalista. Ang masama rito, yung implementasyon, di ba alam naman natin, minsan mga leaders ng mga local government officials, ang nakatala, yung nakalista, kasi nanggagaling sa barangay yung listahan na yan eh. So totoo bang naibsan yung kahirapan sa ng pagtaas ng oil, presyo ng langis, yung ating mga kababayan na talaga apektado? Transport sector, yung mga ordinary commuters kasi pamasahe pataas. So yun ang muna ang tanong. Ngayon, sa pagbawas naman ng excise tax, nung nag-interpellate ako kay Senator Pia Cayetano, siya yung sponsor ng suspension ng excise tax, yung bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo o authority para mag-suspend. Ang sinasuggest ko noon, napakahaba nung isang buwan na pag-aaral, pagmamonitor. Kasi sa loob ng isang buwan, pag-monitor, magmi-meeting pa yung DBCC. Pagkatapos, magre-recommenda pa sila sa Pangulo. So, give or take, that's another, sabihin na natin, another 2 weeks. No? So, we're talking here of 1.5 months. So, yung impact ng taas ng langis, hindi agad matutugunan ng ating gobyerno. Kasi nga, may monitoring pag-aaral. Ang suggestion ko, iksian natin ng 2 weeks ang monitoring. Total, extraordinary yung sitwasyon eh. Opo. Merong Iran war na kung saan talagang milya-milya na yung inabot ng taas ng presyo. Hindi ito yung tulad sa train law na kapag pumalo ng $80 sa MOPS, yung sa Singapore, at saka yung sa Dubai crude oil, magsususpend. Yung sa train law nga, 3 buwan yan eh. Imagine kung 1 buwan ka nag-monitor, kukunin mo yung average. Pagkatapos meron pang bureaucratic delay. Kasi bago makapag-meeting yung DBCC, maghihintay ng report yan sa mga lower yung mga agencies nila sa labas, yung mga units nila. Matagal yon. So siguro dapat i-review rin ng ating pamahalaan kung ano talagang nararapat na pantugon na direktamenteng makakatulong do sa direktang apektado ng taas ng presyo ng langis. Ang sinasabi niyo ba, Senator Lacson, ay pwede nang pag-aralan ng gobyerno kung sila na yung gobyerno yung magsasubsidize po sa produktong petrolyo, yung iniaangat sa presyo ng produktong petrolyo? Yes, kasi ang foregone revenues dyan, sa pag-aaral ng DOF, nasa mga 188 billion. Kung pag-usapan natin, tatawid na tayo sa 2027 kasi yung 2026, ang unang estimate nila, nasa 136 billion. Kung halimbawa yung 188 billion, kung halimbawa looking forward sa 2027, kasi may mga panukala pa nga na pati yung VAT tanggalin eh. Pag tinanggal yung VAT, tinanggal pa yung excise tax, ang magiging total yan, kung ipoproject ito sa 2027, nasa mga 320 billion. So assuming na lang natin 150 billion yung halimbawa, hindi foregone revenues. At yung makukulektang taxes equivalent do sa excise tax, ito yung pang-subsidize ng government. Baka pwede, hindi ako nagmamarunong Opo. Ang suggestion ko lang, pag-aralan mabuti kung ano yung mas makakabuti do sa sektor na talaga apektado. Kasi pag ayuda,
wala namang mga sasakyan yon, di ba? At saka dati na natin binibigyan na ayuda sa 4-piece eh. Correct. Tapos meron pang lumbas sa mga tupad kung ano-ano, di ba? AIX, MAIF. May argumento, Senator, Eh, kasi yung ibang ekonomista na kahit yung gobyerno na pag kasi tinanggal mo halimbawa ang VAT o excise tax ng lahatan, ang makikinabang lang ang mayayaman. Wag na natin, Yes, pero wag na nilang alam mo, gamitin yung ano. yung middle income group at saka mayayaman, Oo. sila rin yung nagpo-produce ng mga halimbawa yung nagtatim may farm, may gulay. Yes. O kaya nagpo-produce sa manufacturing sector. Di ba ipapasa rin nila yung increase? Correct. Oo. Kung halimbawa long term o kaya methodical, systematic yung pag-aaral, huwag natin tingnan doon sa ang makikinabang, mga mayayaman. Kasi kung yung mayayaman, sila naman yung nagbebenta o nagte-trade ng mga pangangailangan na mahirap. Hanggang sari-sari store, tataas naman Totoo yan. yung presyo eh. Di ganun din, yung binigay mong ayuda, absorbin din yun ng increase sa presyo. Okay. Is it within the powers of the president doon sa binigay niyong kapangyarihan po sa kanya na i-subsidize? Hindi ba siya limited lamang doon sa paggalaw natin sa excise tax? O pwede rin ba doon, Senador, yung kapangyarihan binigay niyo kay Presidente na i-subsidize ang presyo ng produkto? Wala. ng petrolyo? Labas. Pero ang Labas subsidy naman, nandiyan na yan eh. Kasi marami sa GAA naman, meron talagang daang bilyon, sabihin na natin, sa iba't ibang uri ng ayuda. So nandun na yun, taken care of na yun eh. Pwede magdagdag, mag-realign kung halimbawa merong sobra, merong savings. Pero ang sinasabi ko lang, pag-aralan lang yung salip na isuspend yung of course, water under the bridge, ay pasa na yun eh. Nasa Pangulo na yung call eh. At saka yun naman, hindi naman ito mandatory eh, na sinasabing shall. Ito, may suspend. Pwedeng i-suspend, pwedeng hindi. No? Pero ang sasabi ko lang, maggawa pa ng isang pang masusing pag-aaral na kung saan, sa halip na, yun nga, magkaroon ng napakalaking foregone revenues, yung perang mawawala dahil inalis sinuspend yung excise tax 6%, sabihin natin. Sa laki ng presyo ng langis, ang projection nga nila, yun nga, nasa 188 billion. Kung mapag-aaralan lang, hindi ko sinasabing ito na yung gospel truth. Yes. Sabi ko, pag-aralan lang na baka mas patugunan pa yung mismong direktamente yung apektado kung sakaling iibahin yung strategy. Yun lang naman ang sinasabi ko. Hindi ko sasabing gawin, kundi pag-aralan lang, isama sa konsiderasyon na sa halip na mag-suspend, kasi hindi naman to, maski pa pumalo ng 100 per barrel sa world price. Pwede namang hindi mag-suspend, pero yung revenue na dapat foregone at hindi mawawala, baka pwede pag-aralang sa-subsidy nila ilagak para na sa ganon, yung mas nakakarami o yung direktamenteng apektado ng taas ng langis, presyo, yun ang makikinabang. At hindi naman to sabihing mga may kotse lang makikinabang dyan. Kasi yung may mga kotse, yun ang may mga negosyo na magpa-pass on naman sila sa mga mahihirap din ng presyo, di ba? Okay. On another subject to say, paksa naman natin, Senador, may aasahan pa ba tayo doon sa flood control investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Of course, meron. Marami na nagawa yung flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. Now, ito lang, another context ito. February 11, 2026, nag-growth kami ng partial committee report. Ano na ngayon? Abril na. So, mahigit 2 buwan na. Opo. Ang nagpipirma, 4 pa lang kami. Alam mo, hearing tayo ng hearing. Ang purpose, ang intention ng inquiry in aid of legislation and for purposes of the Blue Ribbon Committee, may dagdag yun may kulatilya pa yon, and investigations. Ito lang yung committee na bukod sa inquiry in aid of legislation, may karugtong pang investigations, meaning pwede magrekomenda kung sino yung papala ng mga charges. Sa palagay ko naman, Joel, napakalaki na i-contribute na natin doon sa aspeto ng yung mga nakalap lamang na mga ebidensya, mga testimonya sa mga pagdinig. Katunayan, pinauna ko na nga yung mga TSN, yung mga documentary evidence, mga testimonies, pinauna ko na nga sa DOJ, papadala rin namin sa ombudsman. Kung hearing lang tayo ng hearing, at wala naman tayong kahinatnan, wala yung logical conclusion na magkakaroon ng committee report na pagdidebatihan, amendahan, at i-adapt sa floor,
di ba, naka-open-ended lahat yung ginagawa natin. Kung yung partial So, report niyo walang pumipirma, Senator, 4 lang. Wala Ano pa yung Apat lang kami ano pa Ang yung logical final report? conclusion is mag-adapt kami ng committee report para na sa ganun maging official Correct. at para formally makapag-recommend na kami. Ang gagawin ko na lang, kasi yun nga, nagsadya sa aking opisina si Governor Chavit Singson. Sabi ko, sige Gob, ang requirement lang naman namin, sinulatan namin sa I think March 25, na kung pwede magsumiti lang na maski draft affidavit, maski unsigned, draft affidavit lang. Para na sa ganon, maimpormahan yung mga miyembro ng komite, mabasa yung kanya affidavit, para meron lang direksyon yung mga tanong at para mag-fact check din, maski papano, para alam ko anong tatanungin. Unlike yung nangyari kay Gutesa, bigla na lang sumulpot, na bigla lahat, at bigla nagsalita doon, kukunti yung nakapagtanong. So, mahirap yung mga surprise witnesses na ganon. Ano raw po ba So, sasabihin ni ang Chavit? inano ko lang is mag-submit. So, binigyan namin siya na hanggang April 7 kung pwede mag-submit siya ng draft affidavit. Ano raw po ba No, pero sasabihin ni Chavit? Nung April 7 na, 1:30, pinadala namin siya ng sulat, ininformahan namin, notify na idiniper muna namin yung pagdinig kasi nga wala yung draft affidavit. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kami magkakaroon ng pagdinig. Meron bang sabing bago si Governor Chavit? Hindi ko natanong kung ano sasabihin niya. Ang isa lang tanong ko sa kanya, tungkol ba sa flood control project yan, Job? Sabi niya, oo. Okay, sabi ko. Okay. So mag-schedule tayo. Alright. Sabi ko, sige, hindi firm yung date. Sinabi ko April 14. Senator, Dahil may mga ginagawa pa kami sa Senado at that time. Senator, ano mangyayari doon sa partial committee report ninyo ngayong walang ibang pumipirma kundi 4 Apat lang? lang kayo. Kasi pagka mayroong committee report, maski partial yon, may mga rekomendasyon na doon eh. Kasi pag sinabi natin in aid of legislation, may mga legislative action na nire-recommenda kami doon. For example, ang nandun yung parang reorganization ng ombudsman. Bibigyan namin magpapasa kami ng batas na yung ombudsman magkaroon ng sariling law enforcement arm, maski maliit lamang. Nasa ganon, pwede silang on their own mag-apply ng search warrant o kaya manghuli yung kanilang law enforcement unit. Nasa ganon, asistihan sila ng mga prosecutors ng ombudsman para mag-guide sila sa pag-gather ng ebidensya. Okay. Pangalawa, ang isang rekomendasyon din doon, yung payagan yung ombudsman na mag-deputize ng mga private lawyers. I-deputize kasi malaki rin yung gastusin pag nag-hire sila ng mga lawyers, mga prosecutors. So mas maganda, mag-deputize na lang, of course, subject to screening sa vetting. Pero At sir, pangatlo, yung ibawal na yung mga allocables at saka yung leadership fund. Ito yung mga reforma naman tungkol sa budget. Okay. Pagkatapos gawing transparent yung, of course, ginawa na namin yan para sa 2026 budget. Transparent yung the entire budgeting process. okay. Marami kami rekomendasyon doon. Hindi ba aksyonan? Dahil nga, walang na-adapt na committee report. Hindi naman pwedeng hearing lang kami ng hearing para ano. Okay. Senator, dahil nga po walang pumipirma, baliwala na ba yung partial committee report na yon or will it stand? Hindi. Hanggang hindi napipirma na majority members yon, hindi ko may report out sa floor. Hindi namin ma-deliberate, hindi namin ma-adapt in its final form. Meaning, pati yung mga amendments ng aking mga kasamaan, hindi lamang ang mga miyembro, kasi pwede naman mag-interpellate, mag-amend, maski hindi member ng Blue Ribbon Committee. So yun ang hinihiling ko sa aking mga kasamaan. Alam mo, pipirma lang naman, maglagay sila ng gusto nila, lagyan ng will Reservation. interpellate, will amend. At saka maski hindi na lalagyan ng comment, pwede naman silang tumayo habang pagkatapos yung sponsoran sa floor, edi mag-interpellate sila, mag-amend sila kung anong gusto nilang baguhin. At kung ito i-adapt ng majority sa plenaryo, edi yun ang ma-adapt. Hindi yun ang ma-adapt namin na committee report. Hindi yung committee report na pinrepare ng komite. Sino po yung Mandatory lang yun eh. Sino po yung tatlo pang pumirma maliban sa inyo? Si Senator Risa, Senator Bam, Senator Kiko. Alright. Tinanong ko nga yung alam mo, yung nagpalabas sila ng minority report, illegal yun eh. Hindi yun authorized under our rules. There's no such thing as a minority committee report. That's illegal. Kaya nga sinabi ko noon, sa basura ng tuloy niyan eh. Kasi kabastusan yun eh. Binigyan na lang ng kopya si Senate President na hindi binigyan ng kopya yung Blue Ribbon Committee eh. Okay. Tapos nagpirma doon 6 na miyembro ng minorya. Ang hindi nagpirma doon, yung mga palagay ko, yung mas nakakaalam sa rules o kaya yung
ang mga nagpirma, hindi ko naman sinasabing totally hindi nila alam yung rules yung mga nagpirma. Pero siguro out of pakikisama kay Senator Marcoleta, yung dating chairman, nagpirma sila doon without even studying or researching on what a minority committee report is. Kasi ang minority report, attachment lang dapat ito sa major, doon sa mismong committee report ng komite. Hindi ko naman sinasabing baliwala, pero kung iyon, idinaan nila sa Blue Ribbon mismo, sa akin as chairman. I-consider ko naman yung mga findings nila doon, yung mga recommendation nila eh. Hindi lahat. Pero yung mga mapag-uusapan ng komite na pwede i-adapt, why not? Kasi after all, 2-3 hearings din naman yung siya yung nag-preside. Kaya lang, kabastusan talaga na ang ginawa na basta nagsabit ng committee report, pagkatapos noong merong partial committee report, ayaw magpirma. Okay. Di ba kabastusan yun? Pambabastos sa komite. Walang respeto. Ito lang po, Senador, kasi ang ombudsman, kamakailan nagsabi, may kaso na raw isasampa laban po kina dating Speaker Martin Romualdez at former Senate President Francis Escudero, conspiracy in the budget process to commit plunder. May nakita po ba kayong ganyang klase ng anggulo base dun sa Blue Ribbon Committee findings po ninyo? Yes, yung pa nga yung isa, Joel, Opo. yung na-overtaken na kami ng mga developments, ng mga events. Yung karamihan sa rekomendasyon namin doon, kung sino yung papailan ng kaso, kung sino yung, hindi papailan, kung sino yung re-recommend namin mag-undergo ng preliminary investigation. Yung iba naman, for further investigation pa gagawin ng either DOJ or Ombudsman, na-overtaken na kami. Actually, mga recommendation ko doon, nangyayari na eh. Dahil nga doon sa output din, nung habang nagkakaroon kami ng pagdinig, nandoon naman yung namomonitor naman ng Ombudsman yan eh, namomonitor ng DOJ. At pamanaka-naka, nanghihingi naman sila ng records mula sa amin at binibigay naman namin. So karamihan ng ebidensya na ginamit nila lalo ng DOJ sa preliminary investigation, nanggaling sa Blue Ribbon eh. So wag nila nang iinsultuhin, tatawaran yung Blue Ribbon na wala nagawa. Hindi namin trabaho na mag-prosecute. Ang trabaho namin, inquiry in aid of legislation and investigations. At yun nga yung ginawa naman sa aspeto ng investigations, pinoprovide naman namin ng true PDF, yung file. Pero Binibigyan namin sila ng kopya eh. Ito rin ang ginagamit nila eh, na ebidensya. Yan, saan ba nanggaling si Sally Santos, si Henry Alcantara, si Bernardo? Saan ba nanggaling yun? Di ba sa Blue Ribbon Committee hearings, tapos ininsulto nila na wala raw nagagawa, may pagtatakpan. Joel, Weng, paano kung sino pagtatakpan ko? Wala akong pabor na nahingi o balak hingin sa Malacanang. Ginagawa ko yung aking trabaho at wala akong, ulitin ko, wala akong pabor na nahingi at wala akong pabor na hihingin sa Malacanang. Pero Senator, dahil baka magkakulay. Meron pa bang So para sabihin may pinagtatakpan ako, napaka-unfair naman yun. Ginawa ko yung aking trabaho. Nagagalit nga yung nagtatampo yung aking ibang kasama sa akin, na dahil nairekomenda namin na mag-undergo sila ng preliminary investigation. Na sabi ko nga, na-overtaken na. Kasi halos tapos na nga yung preliminary investigation kay Senator Joel. Nire-recommend pa namin doon sa committee report kasi nga walang pumipirma. Natabunan na yung aming rekomendasyon. Nangyari na. Katunayan yung Senator, preliminary investigation ng DOJ na ipadala na nila sa Ombudsman eh. Opo. Senator, ibig sabihin yan, pag sinabi niyong overtaken by events, pati yung kay dating Speaker Martin Romualdez at kay dating Senate President Chis Escudero, overtaken na rin yon. Hindi na siya Kasi pa. kasama sa rekomendasyon namin yun eh. Yung sila. Nandun din yun, nakapaloob sa partial committee report din yun eh. Rekomendasyon to... Alam mo, Imbestigahan yung mga sila? trolls na sinasabing tigtatakpan si Speaker Romualdez, no way. Bakit yung pagtatakpan si Speaker Romualdez kung talagang, sinabi ko nito pa ulit-ulit, we go where the evidence leads us. Hindi kami nagtatarget ng kusino, hindi rin naman kami magtatakip ng kusino. Pero hindi Sinasabi nila, Senator Marcoleta, bakit hindi imbitahan si Adrian Bersamin? Wala namang lumabas na pangalan. Hindi na ba sinabi ni Bernardo doon sa committee hearing, yung mga pangalan, si Trajib Olaibar, inimbita na namin. Si Maynard Go, inimbita na namin. Nakaharap na sila sa Blue Ribbon Committee. Ba't hindi nila matanong? Okay. Kung meron silang nalalaman tungkol sa mga sinasabi nilang pinagtatakpan o hindi
hindi tinatanong. Sila magtanong, member sila ng komite. Senator- Meron silang alam. Senator, Huwag silang bintang ng bintang. hindi naman po pwedeng open-ended lang ito. Kailan nyo maisasara Hindi. with finality ang investigasyon sa flood control anomaly? I need at least 9. Kasi 17 yung yung regular members, 3 yung ex officio. So bali 20, pero regular members lang naman ang requirement, yung majority ng 17 ang kailangan. Kaya kailangan ko yung siyam na signatures. Kailangan ko pa ng 5. And I hope sana pag maski bago kami bumalik, mapunan yung kakulangan na signatures, makabuo ng siyam, para pagbalik namin sa May 4, mai-file na sa Bills and Index para mai-report out ko na at mai-sponsoran at magdebate na kami. Kung anong gusto nilang tanungin, edi sasagutin ko. Kung anong gusto nilang i-amend, edi kung aking hindi tatanggapin, pagbobotohan namin sa plenaryo yon. Okay. At kung manalo yung kanilang panukalang amendments, edi yun na i-adapt sa floor. Pero para iwanan nilang nakatiwangwang, at ayaw silang pumirma, ni hindi man lang maglagay kung dissent basta pirmahan, parang sa tingin ko naman, unfair naman sa committee yun. Okay. Kasi umati naman sila ng hearing Opo. Alam naman lang nangyayari doon. Kaya lang, alam mo, sagana-sagana sila sa trolls. Sinisiraan nila yung Blue Ribbon Committee. Wala raw nagawa. Hello, anong wala nagawa? Oh. Katakot-takot na yung nagawa namin. Katunayan, ang laki na na-contribute namin sa nangyayari ngayong prosecution. Pati yung nasa korte na, Alright. na dinidinig sa Sindigan Bayan. Sige, hanap tayo. Nanggaling din sa Blue Ribbon Committee yun, yung senator. Hindi ko naman pigyayabang, hindi para ipagmalaki, pero factual yung aking sinasabi na yung karamihan ng ebidensya na nagamit na actually, at ginagamit pa. Nanggaling karamihan doon galing sa Blue Ribbon Committee. O kung hindi man, doon sa akin 2 privilege speeches. Sen, salamat sa oras ha. Thank Hanap you tayong po. pagkakataon para mapalawig pa ito. But in the meantime, we thank you so Thank much you. for your time. Good morning, po sir. sa Thank inyo. you. Thank you. Morning. Good morning. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson,